Magandang araw sa inyo mga kawika. Ngayong araw ay tuturo ko sa inyo ang isang makabago at inobatibong kagamitang pagtuturo na maaaring nating magamit sa pagtuturo ng anumang asignatura, partikular na rin sa wika at panitikan. Ito ay ang Gamma App. Ano nga ba ang Gamma App? Ito ay isang platform na pagtatanghal na gumagamit ng teknolohiya ng intelihensyang artipisyal upang mapagbabasa ng mga dokumento, mga presentasyon at mga web pages mula sa simple na mga pahayag. Ang app na ito ay nagbibigay ng mga cards o smart slides na maaaring kumain sa iba't ibang konteksto at nagbibigay ng mga opsyon para sa pag-apply ng tema at pahayag. Ang Gamma app din ay nagbibigay ng mga tutorial sa mga tagapag-aral upang makagawa ng mga mabilis at professional na report at presentasyon. Paano nga ba gamitin ang Gamma app? I-type muna ang Gamma app sa inyong URL at kapag lalabas na ito yung mismong dapat ninyong pindutin. Ang Gamma at ito yung magiging portal unang-unang na makikita ninyo. Kapag nais ninyong gumamit ito ay maaari kayong mag-login gamit ang inyong mga Google account, particular na sa kung ano yung mga gagamitin yung email address o Google account. Samantala, ito yung makikita nyo sa kapag nabuksan nyo na yung Gamma app. Makikita ninyo na meron ako apat na mga dokumento na nabuo na sapagkat ginamit ko na ang Gamma app sa mga nagdaang mga panahon. Kung kaya ay ito ay isa sa mga pangunahing kasangkapan ko na naging madali ang aking paggawa ng mga presentasyon dahil ilang minuto o ilang segundo lamang ay nakakabuo na. Una sa lahat, kung nais niyong makagawa ng sarili niyong slides or presentasyon, ay click lamang ang Create New. Mula doon sa pagpindot niyo ng Create New, ay makikita ninyo ang apat na hanay. Mayroon tayong Generate, Paste and Text, Import File or URL, Remix at Template. So kung makikita din muna, pindutin muna natin ang Generate. Tingnan natin kung ano nga ba ang nasa Generate. Ito yung makikita ninyo sa Generate. Minsan, ang ganitong mga bagay ay nakakatulong talaga dahil meron tayong prompt section na kung saan ang AI o Artificial Intelligence ay nagagamit natin upang makabuo tayo ng sarili nating presentation at siya din mismo ay bubuo ng outline. Pangalawa naman ay kapag tayo naman ay pumili ng generate, mayroon tayong pagpipilian dito na ilan sa mga choices yung kung ilang cards or slides ang gusto mong makuha sa iyong presentasyon. Meron naman ditong marami-rami pero kinakailangan mo nang magbayad. Bumalik naman tayo sa paste and text. Dito naman, kung mayroon tayong mga ideya na sa ating mga talakayan, ay dito ay pwede nating i-paste yung mga idea natin, yung mga outline, at pagpipiliin din ng presentasyon ba, web page, o social media. Yan yung mga mahalagang dapat ninyong gawin. At pangatlo naman, import file or init with an AI. So kung kinakailangan din na mag-import tayo ay gawin natin. Ito yon. Dito natin i-attach din yung mga sarili nating file. Kung meron tayong nahanda ay mas madali nating magawa ang sarili nating mga presentasyon. Susunod naman ay tingnan natin naman ang remix at template. So, ito yung bagong template ng Gamma app na kung saan pwedeng tayo makagawa ng isang slides na pwedeng i-attach din natin yung mga larawan natin na automatikong gumagawa talaga siya ng madaling presentasyon. So, para sa akin ngayon ay babahagi ko sa inyo ang isang pag-i-import ng file gamit ang sarili kong file. So, titingnan natin kung gaano nga ba ito ka-epektibo at mabilis ang pagkakagawa. So, yan. Kung makikita ninyo, uploading na yung file ko at kapag natapos na ay makikita niyo rin kung ano yung magiging outline ng sarili kong presentasyon. So, pipiliin natin dito ang presentation. Ngayon ay nabuo na yung outline kung kaya ay kinakailangan na gumawa tayo ng sarili nating choices. Kagaya na lamang ng kapag ang nais natin gawin ay maging minimal, concise, intensive, or detailed, depende sa kung ano yung mga konteksto na nilalagay mo dito. Ang Gamma app din ang mismong gagawa ng sarili nitong
paglalahad dahil pipili at pipiliin niya kung ano yung nais nating kagustuhan, nakaka-generate siya at pinipili din niya kung ano yung mas madali at mas maganda sa ating presentasyon. Samantala, yung paksang tatalakayin ko dito o ginagawa ko ay yung patungkol sa wika at panitikan. Samantala naman, dito naman ay maaari tayong pumili ng mga visual themes dahil ito yung mga kasangkapan na upang mapaganda ang ating mga presentasyon, lalong-lalo na kapag gusto natin maging minimalist o maging be happy, editorial, linoria, o depende sa kung ano yung tema na nais nating makita. Halimbawa, pipiliin ko na lamang itong Lunoria. Tingnan natin kung ano yung generation ng Lunoria. At 10 cards lamang ang pipiliin kong ihanda para sa aking presentasyon. At i-generate natin ito kung ano nga ba ang maging kalabasan ng ating ginawang slides. Ito yon. Ganito kabilis ang paggawa ng Gamma Up presentasyon. Nakakatulong talaga ng mas magaling ang Gamma Up dahil napapabilis nito ang paggawa ng sarili nating presentasyon. Sa ilang segundo lamang ay tapos na ang ating presentasyon dahil ang Gamma Up ay isang kasangkapan na nakakatulong talaga lalong-lalo na kapag hectic yung schedule natin at ano yung mga bagay na pwede nating gawin na iba pa dahil nga ang Gamma Up ay nakakatulong upang mapadali at gawin ang sarili nating presentasyon dahil ito yung mga application na kinakailangan sa kasalukuyan dahil nga marami tayong mga tungkulin bilang din isang mga guro. Kung mapapansin din ninyo na ang Gamma Up ay umaayon din sa kung ano yung kagustuhan natin at kung ano yun din yung mga konteksto na inisusulat natin ay na-integrate din niya kung ano yung mga larawan o backgrounds na nais nating gamitin. Lalong-lalo na rin kapag tumatalakay ito sa kung anumang mga bagay, lalo na kapag tungkol sa wika at panitikan ay nagiging objectified din yung sarili nating presentasyon. At mapapansin ninyo, maganda talaga ang pagkakagawa ng Gamma Up ng aking presentasyon. Samantala naman ay pwede din kapag gusto nyo pang eh, i-edit o i-modify yung sarili mong ang gawa ng Gamma Up ay pwedeng-pwede natin at mag-add ng mga slides ay maaari ditong pagpipilian natin. Ito din o mag-import ng images, mag-smart ng layouts, mag-smart ng diagrams, maglagay ng charts and graphs, or maglagay din ng videos and media kung saan pwede nating gamitin ito para mapaganda talaga ang sarili nating um, presentasyon. Kung gusto mo naman ito i-import, kinakailangan na i-share mo ito at gawing publish ang site nang sa ganoon ay tuluyang ito maging converted into sa kung anong gusto nating mga bagay. Lalong-lalo na rin na kinakailangan na ma-publish mo ito nang sa ganoon ay makuha at makita din ng ibang tao kung ano yung mga bagay na nais mong maimprenta sa sarili mong presentasyon. Samantala, kung nais mo nang i-export ang sarili mong file, ay pwede mo nang itong pindutin ang tatlong tuldok na ito upang sa gayon ay piliin ang export at meron tayong mga choices dito na pwede nating pagpipilian, export to PDF, export to PowerPoint, export to Google Slides, at export as PNGs or gawing picture. Samantala, ito ay gagawin ko bilang export to PowerPoint. Titingnan natin kung ano yung magiging resultant nito. Makikita ninyong na-exported na ang sariling file kung kaya ay isa talaga itong kasangkapan ng mapadali ang sarili nating presentasyon dahil napapaganda at napapadali ang ating sariling gawa. Samantala, kung gusto mo naman itong tapusin ay maaari ka nang bumalik ka sa sarili mong homepage account. Nang sa ganun ay makita at yung mga nagawa mo nagdaang presentasyon, lalong-lalo na kapag nais mo rin ma-retrieve or ma-archive ang sarili mong mga gawang presentasyon upang sa ganoon ay mabalikan at magamit pa ng mga susunod na panahon. At dito po nagtatapos ang aking paglalahad. Naway mayroon kayong natutuhan at maligayang pagdiriwang ng Kapaskuhan at naway magamit ninyo o may consider ang paggamit ng Gamma Up lalong-lalo na malaki ang tulong ito para sa ating mga guro at lalong-lalo na sa mga mag-aaral din na pwedeng gumamit ito para sa kanilang gawain o paglalahad din. Maraming salamat at magandang gabi.